Well, that's a great song, amen. Amin po, when a person is revived, he learns to give his best for the Lord. Sana wag lang natin lagi ibigay best natin para sa sarili natin, para sa trabaho natin, para sa grades po natin. Ibigay natin yung best natin higit para sa Panginoon. Amen? And tonight, we are blessed tonight to have our, I believe kayo po pinagpala ng Diyos kanina umaga. Amen? If you were not here this morning, you missed a great preaching, go back to it sa ating online page and listen back to it. And I believe it will be a help to us sa ating buhay Kristiyano. Amen? Met Pastor Darrell Canlas 2016. He invited me 2017 at katulad nga po ng binanggit niya ay love at first sight. Well, I don't know why, pero God made us our friendship real close, especially with the kids. At huli po namin na-discover ay pareho po pala ang birthday namin, February 22. Mas matanda lang po siya sa akin, mga 2 paligo, pero babawiin niya yun mamaya. Pero nasa akin pa rin ang huling halakhap. Okay, but anyways, Pastor Darrell Canlas has been pastoring Higher Ground Baptist Church doon po sa Angeles, Pampanga, and he's been, actually sinalin niyo po yung gawain 13 years ago. I believe, but I've seen with our eyes, nakita ko po kung paano kumilos ang Panginoon at ang naging susi po para makakita ng mga buhay na mabago at lumago ang gawain is the same secret that we're using. Pag-aakay ng kaluluwa, pagmamahal sa Panginoon. Amen? So let's open our hearts this afternoon. Are you ready for preaching? Amen? Please, mga bata, wala pong palakad-lakad. Let's give our undivided attention. Frontliners, help me in reminding our kids na tayo po dapat ay narito para makinig ng salita ng Panginoon. Will po tayo na pinagpala tayo sa mga patutuo at pinagpala po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Are you ready for preaching tonight? Amen? Amen. Pastor Canlas, please come and give us the word. Okay, magandang hapon po muli sa bawat isa. It's good to be back and hopefully hindi na ako makabalik dito. Pero salamat po, malaking blessing po kayo sa akin at isang malaking pagpapala din po sa part ko na magkaroon ng kaibigan na kagaya po ni Pastor Melvin na maliban sa gwapo ay siya po ay meron talagang puso sa Panginoon. Kasi kami mga pastor, kailangan din po namin mga kaibigan, no? Parang mo lang nag-event kayo na pastor. Parang ikaw lang po kaya napasunod lang yung iba. Hindi po, isang blessing po sa amin. Bilang pastor, kami rin po ay tao, maraming mga panghihina rin sa buhay po namin. Natatakot din po kami na maligaw po ng landas. Especially sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos. Pero papasalamat po kami na meron po kami mga kaibigan na kagaya po nila na pwede mag-remind po sa amin patungkol po sa tunay na takbuhin po ng isang mananampalataya at isang dapat gawin po ng isang lingkod po ng Panginoong Diyos. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga testimony pa lang po kanina. Ako po ay nagkaroon ng revival sa aking puso na salamat. No? Meron kang mga naririnig na mga patotoo na nagtatrabaho para sa Panginoon. And all I can say na lahat po ng ginagawa po natin sa Diyos ay hindi po nawawala ng kabuluhan. Hindi po sa lahat ng pagkakataon meron mag-appreciate sa atin. Hindi po sa lahat ng pagkakataon merong tatapik sa ating likod na Brad, sis, good job. Pero always remind ourselves po na merong Diyos na hindi nawawalan po ng kabuluhan at ginagawa po natin sa Panginoon sapagkat nakikita niya po ang lahat. And honestly, nakakapagod din minsan. No? Nakakapagod din sa ministry. Pero nakakapag-stay lang po tayo, sir, dahil po sa biyaya po ng Panginoon. Just keep doing what you are doing. Hindi naman alam, pero malaking pagpapala po kayo sa simbahan po ito. And tonight, shall we all stand up please? And it's already 5:59, paalala ko lang po. Kaya pag tumabot tayo ng 6:30, hindi po ako unang-unang may kasalanan. Yung mga nag-testimony. Ito ay tutuloy lang. Tutuloy ko lang po yung time. Okay? So, amen. Yung alas 4 kayo nag-start, parang mga aga kayo natapos, tapos gano'n din pala. Pero salamat po. At salamat po sa aking pong Panginoon. At isa pong nakita ko po kung gaano po kabisi po yung church no, bukas and BYC. Pero gano'n naman po ang church na pinagpapala ng Diyos ay maraming ginagawa sa Panginoon. Kaya huwag kayo magreklamo, buti pa sa ibang church walang ginagawa. Bakit ito sa church napakaraming ginagawa? Alam niyo po, ang church na walang ginagawa ay patay na church, patay na mga sambahan. Ayaw natin yung church na gano'n, walang ginagawa, walang pakialam.
Kundi the more na nagiging busy tayo sa gawain ng Diyos, the more na nagiging buhay, at mas lalo natin na-appreciate yung papapagat at paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. In 1 Kings chapter 18, verse 37 to 39. 1 Kings chapter 18, verse 37, o kaya, tingnan muna po natin yung verse 20, ang sabi po ng Bible. This is very familiar passage din po sa atin. 1 Kings chapter 18. Okay? So 1 Kings chapter 18, verse 17 po. Sige po, sabi po ng verse 17. And it came to pass when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. Now therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel, and the prophets of Baal 450, and the prophets of the groves 400, which eat at Jezebel's table. So Ahab sent all the children of Israel, and gathered the prophets together unto Mount Carmel. Elijah came unto all the people, and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Then said Elijah to the people, I only, remain a prophet of the Lord, but Baal's prophet are how many? 450 men. At nagkaroon po ng challenge po dito. And sabi po ng verse 25, ay sabi ng verse 24, and call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, and the God that answereth by fire, let him be what? God. And all the people answered and said, It is well spoken. Una, wala silang nasabi, pero dito said, It is well spoken. Elijah said unto the prophets of Baal, Choose you one bullock for yourselves, and dress it, for ye are many, and call on the name of your gods, but put no fire under it. To make the long story short po, talon po tayo sa verse 36. And it came to pass at that time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stone and the dust, and licked up the water that was in the trench. And sabi po ng verse 39, and when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God, the Lord, He is the God. Verse 39, basahin po natin sabay-sabay. Ulitin po natin verse 39, ready, go. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God, the Lord, He is God. So ngayon pong gabi po ay nais ko pong pamagatan po yung mensahe po natin, The God who sends revival. Ang Diyos na nagsasend po ng revival. Let's pray. Nagilang Diyos, ngayon pong gabi po ito. Alam ko po, Lord, na sa aking sarili ay wala po kong kakayahan, Panginoong Diyos. Pero you know my heart's desire tonight. Gusto ko po, Panginoong Diyos, na magkaroon ng bahagi. Panginoong Diyos, sa revival po ng church po nito, Panginoon. And indeed, Lord, sa panahon po namin, kailangan po namin ng revival. Kailangan po namin ng reminder, kailangan namin ng review. Kasi Lord, darating sa time na napakaliit na po ng tingin po namin sa inyo. Mga tao, Lord, wala silang pakialam sa inyo, Panginoong Diyos. They are just doing what they want to do. Pero Lord, ngayon pong gabi po ito, pakita niyo po sa amin yung pagkakamali po namin. At muli, Lord, magkaroon po kami ng fire sa aming pong paglilingkod po sa inyo. Kaya Lord, ang dalangin ko lang po na patuloy niyo pong itama yung puso po namin. At ipakita niyo po sa amin kung sino po kayo, Panginoong Diyos, sa buhay po namin. Kaya Lord, I don't know the hearts of your people tonight, and I don't even know them, Panginoon. But I know na, alam ko po, na lahat po ng bagay, lahat ng tao dito, kilala niyo, Panginoong Diyos, at nakikita niyo po yung puso po namin. And thank you, Lord, for the leadership of Pastor Naljun.
Salamat po sa kanyang puso, salamat po sa kanyang buhay, salamat po Lord sa kanyang leadership. I pray Lord na ngayong gabi, kayo po ang manguna po sa amin. At manalangin sa matamis sa Pansus. Amen. Okay, so please be seated. Kala ko po, nagparamdam na yung Diyos sa atin kanina. Ang The God Who Sends Revival. Ano tayo, no? Manggaan tayo. Wow. Libre po ba, Pastor? The God Who Sends Revival. Ang Diyos na nagsasend po ng revival. Kayo po ba ay nagnanais ng revival? So, and gusto ko lang pong malaman po ninyo na ang revival ay hindi po yan galing sa preacher. Hindi po yan nagagaling sa preacher, hindi po yan nagagaling sa pastor, or sino man. Ako po ay naniniwala unang-una na ang Diyos ang pinaka-source ng revival. Kung wala pong Diyos, wala pong revival na mangyayari po sa atin. And it's the very reason why we are here this evening, kung bakit tayo nandito, is the very reason. And He alone, siya lang po ang makakapagbigay po ng revival. Alam niyo po, dito sa time na ito, dito po sa binasa po natin, napakalaga po na makilala natin kung sino po yung Diyos. Ang purpose nito, nung nagkaroon po ng a battle or nagkaroon po ng showdown dito po sa Mount Carmel, kung sino talaga ang paglilingkuran, sabi po ng verse 37, "Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that Thou art the Lord God." Ang pinaka-purpose po nito is para makilala po ng tao kung sino po talaga ang Diyos. At pag sinabi natin know God, is ito po ay malalim na kahulugan. Hindi ito pagkakaalbawa. Just example, kilala niyo po ba ako? Kilala niyo po, ka-introduce lang. Ang pangalan ko po ay Daryl. That's my name. Hindi ako peke, Daryl ako. Daryl, totoo po, no? Daryl po. Pero, halimbawa, si Sir, anong pangalan niya, Sir? Alto. Nakala po Alto, no? Ay, tenor. Alton. Kilala ko po si Alton. Ang pangalan niya is Alton. Pero the truth is, hindi ko talaga siya kilala kung sino talaga siya. Hindi ko kilala kung ano yung gusto niya. Hindi ko kilala saan siya nakatira. Hindi ko siya kilala kung ano yung trabaho niya. But I know Him. And this is the reality. When we say, you have to know God, ay hindi po dito nga nahulugan na kilalanin mo yung Diyos by name. And many people, they know God by name. But they don't know, but hindi nila talaga alam kung sino talaga siya. Kaya po nakakalungkot sa maraming mga tao ngayon, they know Balmon, they know Saber, they know Alice, they know Nana, Alacard. Kilala niyo po yung mga yan? Kilala niyo po? Bakit yung mga young people ang nakakilala? Kilala niyo po yung mga yan? Ako rin hindi ko kilala eh. Pero sinerge ko lang yan. Sinerge ko lang. Sino yung mga yan? Mga character po sa Mobile Legend. Ano ba ako? Di ba? Di ba nananahimik? Di ba? And it's sad na kilala natin sila. Kilala natin yung mga artista. Kilala natin yung buhay ng mga tao sa Facebook. But the problem is, maraming mga mananampalataya ay hindi nila kilala kung sino po yung Diyos natin. Kaya po dito sa time na ito, nagkaroon po ng labanan, and ito po yung time na yung Israel po ay ang spiritual po nila is talagang lumayo talaga sila sa Panginoong Diyos. And because of their leader, na si King Ahab, na pinangunahan po sila, nakilala si King Ahab according sa 1 Kings chapter 16, na isa po siya sa isa sa mga naging masamang hari sa bansang Israel. And instead na leading yung people, instead na ilid yung bayan ng Diyos na sumamba sa Kanya, ay nilid niya yung tao na sumamba sa maling Diyos, and that is sinatawag natin mga Baal worship. Kaya po and dito sa 1 Kings chapter 18 verse 21, there is one man na si Elijah na ginamit ng Diyos na tapusin yung pagsamba ng mga tao sa Diyos-Diyosan. And sabi ng 1 Kings chapter 18 verse 21, "And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow Him, but if Baal, then follow Him. And the people answered Him not a word." Dito na yung time na sabi niya, kailan kayo matatapos sa dalawang opinion?
Sabi niya, if you choose God, then follow Him. If you choose Baal, then follow Him. At nagkaroon sila ng kasunduan na magpipray sila, at kung sino yung Diyos na sasagot, ay siya yung tunay na Diyos. Alam niyo po, the purpose of Elijah here is to turn back the heart of the people from bailing to God. He is introducing kung sino yung tunay na Diyos na dapat nilang paglingkuran. Again po, ang purpose ni Elijah is to turn back the heart of the people from Balaam to God. And siya po, dito sa time nito, ini-introduce niya sa bayan ng Israel kung sino talaga ang Diyos. Alam niyo po, we praise the Lord for your pastor. The reason why we have this revival, because meron siyang puso na bago nyo i-celebrate yung church anniversary, ay ang bawat isa ay magkaroon ng revival sa kanilang puso. And this is the purpose of revival. He is trying to do His best. Siya po ay gumagawa ng paraan para yung mga tao na malayo sa Panginoon, yung mga tao na wala nang pagkalam sa Diyos, ay muling manumbalik sila at makilala nila kung sino po yung Diyos na buhay. That's why naniniwala po ako na napakalaga po that you have to support your pastor, especially sa church anniversary po ninyo. Alam niyo po, by the grace of God, ilang years na po, Pastor? 19. 8 years. Alam niyo po, nung nag-celebrate kami ng 8 years anniversary, hindi po kami ganito kadami. Siguro 1/4 lang po ito o 1 lang po. Napaka-konti lang po namin. Pero alam niyo po, hindi po yan madali. And kaya at the end of the day, wala po kang magmamalaki. It's all because of the grace of God. Kaya napakalaga po ng support ninyo. Alam niyo po, ang church na revive ay merong pagkakaisa. Do you believe in that? Amen? Merong pagkakaisa. At merong time na ito is just alimbawa, ang pagkakaisa natin, we have one goal, and our goal is to praise the Lord and to worship God. And this is our goal. And just for example po, meron tayong goal. Si pastor, ay halimbawa, sir, dito ka, Bible student ka, di ba? So yung mukhang pastor, di ba? Ito yung magpapastor after 10 years po ba? 5 years. Sabi ni pastor kanina. And let's try to illustrate na ito. Itong chair niyo, halimbawa, this is the ministry. At alam niyo po, kung meron mang pinakaunang nagmamahal sa ministry, ay yung lingkod ng Panginoon. At ayaw ng lingkod ng Diyos na maging stagnant yung ministry. Gusto niya, keep on growing eh. Kung ako lang po tatanungin niyo si Pastor Medjon, gusto kong tao, mga 20 lang, 30. Kasi the more na dumadami yung tao, the more na nagkakaroon ka ng maraming problema, di ba, Pastor? Kaya yung mga wini-witnessan mo, sinasabihin mo, someday, sila yung magiging future na problema mo. Pero wala tayong magagawa kasi utos ng Diyos na maghumayo tayo at mangarap tayo ng salita ng Diyos. Kung ako lang 20, mas payapa. Pero ganyan na karami, ay naku, iba-iba po yung tao, iba-iba yung ugali, iba-iba yung, na hindi po mahirap. Pero salamat po, meron pa rin pastor na nagtsatsaga, Brad, itulak mo, para lang meron marating ang ministry. Amen? Pero sadly, may mga member, iba-ibang klase member po sa church. Halimbawa, si Brad, dito ka. May mga member po, na sa klase sa simbahan, dito Brad, dito ka, na habang tinutulak ni pastor siya, tayo ka lang, nakatayo lang. May mga member tayo na nakatayo lang, binagmamasdan lang si pastor. Napakahirap na, alam niyo po, hindi tayo nilagay ng church, ng Panginoon dito sa church, para tingnan lang natin yung church na nag-grow. Gusto ng Diyos maging part ka ng growth, amen? Alam niyo po, sa basketball, sino mahilig sa basketball dito, di ba? Sino yung haters ni LeBron James? Okay, joke lang. Isa ko din, joke lang. Baka magkaroon tayo na ako. Alam niyo po, masaya kapag yung kasama mo ay nakakashoot. Pero iba yung kasiyahan kapag ikaw mismo ang nakakashoot, di ba? Yung takbo mo, tumutuli, yung kahit pagod ka na, yung takbo mo, iba yung, ganun din po. Yes, it's good to see na ang church ng CBBC ay lumalago. It's good to see, pero iba yung kasiyahan kapag alam mo na sa paglago yan is kasama ka at involved ka. And then there are some members po, halimbawa, si Sir, naka-Amerikana po dito, Sir. Diba? Nakapabait ito eh. May mga ibang member po sa church na hindi na naman po sila tumitingin, kundi sakit ka dito, Sir. Diba, Sir? Sige, Pastor, tulak mo na. So, mas nagiging mahirap. Lalo na mabigat. Hindi, honestly speaking, may mga members din ng simbahan na hindi lang tumitingin, pabigat pa. And again, I don't know who you are. And wala akong kilala dito, ha? Wala akong kilala. At ito lang po ang katunayan,
kapag ang puso mo malayo sa Diyos, tatamaan ka talaga sa mensahe kahit ang pastor ay hindi ka nakilala, sapagkat hindi ang pastor ang nagpapatama sa iyo, ang Diyos ang gusto niya itama yung buhay mo. Kaya hindi ko kayo kilala, mga mama. Hindi nagsumo si Pastor Medyo, wala as in wala. Ang pinag-usapan lang namin yung mga blessings sa ministry. Sir, yung mga pangalan nyo nga. At may mga member po na hindi lamang pabigat, sir, dito ka, sir. Okay lang? Dito ka, Brad, dito ka. At habang tinutulak ni Pastor, itulak mo rin, Brad, papunta doon. Dito ka, dito ka. Yan. Alam niyo po, ang ministry ngayon ay hindi makapag-move on, di ba? At nakakalungkot na may mga member tayong ganyan na hindi lamang sila nanonood, pabigat, kontra pa sa gawain ng Panginoon. Kaya we are expecting na mag-grow ang church. We are expecting na marami tayong magawa sa pag-gawain ng Panginoon. Pero kumukontra tayo, paano natin expect na marami tayong magagawa sa Panginoon? But tingnan niyo po, itong tao ito na nanonood lang, tutulong siya kay pastor. Itong kontra na ito, ay tutulong siya sa pastor doon ka, Brad. At itong pabigat na ito, aalis ka dyan, Brad. At tutulong ka doon, ano mangyayari sa gawain ng Panginoon? Sige, itulak niyo nga, Brad. Ay, mabilis yung paglago ko ng church. You understand what I'm saying? Amen? Sige, Brad, thank you very much. Palapakan natin sila. And this is better sa church natin. We are going to celebrate church anniversary. At kailangan natin ng revival kasi kapag na-revive tayo, madali tayo magkakaroon ng pagkakaisa. At kapag nagkaisa po tayo, marami tayong magagawa para sa Panginoon. Amen? Marami tayong magagawa kasi kapag the more na kahit alam niyo po sa basketball, nung pasensya lang po sa mga hindi nakaka-relate ng basketball, no? Ako po kasi talagang siguro si Pastor Medyo, nung si Luka Doncic ay naging Laker siya. Grabe, how can these two men work? Paano silang mag-work out? Kaya ngayon natatalo sila, di ba? Kasi pareho silang posisyon, pareho silang magaling. Pero alam niyo po, hindi naman po kayo magagaling lahat ng players. One thing I observed, ay meron katagumpayan ang basketball. Alam niyo po, ganun din sa church, is not about the ability na bawat isa na meron tayo. Hindi individual, it's about kung paano ka matutong makiisa sa gawain po ng Panginoon. At napakahirap na maging laban tayo sa Panginoon. Pag laban tayo sa gawain ng Diyos, laban tayo sa lingkod ng Diyos na wala namang ginagawang masama, kundi sa kapakanan ng church, para na rin tayong lumalaban sa gawain sa ating Panginoong Diyos mismo. At napakahirap. Kaya po mga kapatid, napakasaya na kung bawat isa involved dito, lahat kayo magdadala ng bisita, doble, triple po yung magiging bilang nito. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, Brad, sis, huwag ka nang pasumay. Sige, sabihin nyo na. Parang yung iba, di ba sabi kasi, baka wala ko ka na dyan, ha? Huwag ka nang pasumay. Sumama ka na, mag-iisa ka na. Di ba? We are one body. Isang body lang po tayo dito. Amen? At di ba, hindi naman wala naman po siguro nakita ka na tao na yung tenga ay lumilipad, di ba? Wala naman na, kaya nga dito, wala naman kapag masakit yung ibig, masakit lahat. And then, syempre, ganoon din po sa church po natin. Kaya po nagpapasalamat po tayo na kung tayo po ay marirevive, ay magkakaroon pa ng yan. And by the grace of God, magkakaroon yan ng katagumpayan sa gawain po ng Panginoon. Yes, sabi ba, ang dami na, ayoko yan. Pero kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? At anong in-expect natin na katagumpayan? Kaya po ito po ay sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at pagsuporta. Kaya dito sa time ito, makikita lang naman natin dito na si Elijah, kahit siya naman mag-isa, basta kasama niya yung Diyos, magtatagumpay. Kaya po dito sa church, kahit actually, to be honest with you, kahit hindi ka mag-involve, magtatagumpay yung church anniversary next week. Pero it's not just about the victory, it's all about the involvement. Kaya privilege ka lang. Kahit wala ka next week, hindi mahalangan yung katagumpay. It's because the source ng katagumpay ay yung Diyos. Pero it's just a blessing na challenge lang tayo ng pastor na gusto niya malaman niya na itang katagumpayan ng church anniversary ay involved ka and nagagawa mo yan kapag revive ka. Pero kapag hindi ka revive, lahat ng mali sa church nakikita mo. Tapos puro complain. Ang daming complain. Lahat na lang na nakikita mo mali. Lahat na lang na makikita mo mali. Pero hindi mo alam, ikaw na pala ang may mali. Ikaw na pala. Amen. Kaya po mga kapatid, support your pastor. You have to support the church. Kaya po alam niyo po, masayang church kapag nagkakaisa. And dito sa time na ito, meron tayong makikita po natin dito yung Diyosan. And I do believe that as a Christians, ay marami rin tayong mga Diyosan. At ang Diyosan ay mga bagay na inuuna natin sa Panginoon.
pwede yung pera, pwede yung online games natin, pwede yung mga cellphone natin, school, many. Marami tayo, pero kaya po nakakalungkot po ngayon, napakaliit ng tingin ng tao sa Diyos. Kaya dito po sa topic po nito, meron po akong tatlong question na gustong erase. Unang question na gusto kong erase, does God exist? Ang Diyos po ba ay nag-exist? Sabi po ni Sir Francis kanina, maniwala tayo na, totoo yung Diyos. Buhay ang Diyos. Kaya po, actually, if I'm going to ask you this evening, meron ba sa atin na minsan sa kanyang buhay ay nag-doubt sila sa existence ng Panginoon? Dumating ba kayo sa time na inas nyo rin na totoo ba talagang merong Diyos? Alam po, honestly speaking, isa rin po ako sa nag-doubt na meron ba talagang Diyos? Na, I mean, you surrender everything, you give it everything, lahat nagpapagod ka. Tapos, dumarating sa time na, hindi naman ako nagtagal na for 1 week, 2 weeks, hindi ako naniniwala sa Diyos. It's just something na nakahiga lang ako, tapos, I'm thinking about, Lord, meron ba talagang Diyos? Do you understand? And if magiging honest kayo, sino sa inyo ngayong gabi na minsan din kayo nag-doubt sa existence ng Diyos? Pastor, amen. Salamat po, naging honest po kayo. At alam niyo po kasi, naging concern ko sa Facebook, sa YouTube, ang dami na po mga atheists ngayon. Yung mga atheists, sila yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Ito makailan lang. Last week, nag-summiting kami ng family namin, meron akong atheist na nakausap. At meron din ako nakausap na atheist. Ang dami po, at nanonood ako ngayon, at gusto ko silang ma-witnessan sa Panginoon. At ngayon po, meron isang tao na habang nakaupo siya sa motor niya, binahaginan ko na siya ng salita ng Diyos. Binigyan ko siya ng trust. At yung pag-open ng conversation ko, it's just happened na yung conversation na in-open ko sa kanya is, Sir, naniniwala ka ba sa Diyos? Yun yung pag-open ko ng conversation. And I'm expecting, dun sa tanong na yun is, yes yung sagot niya. Pero I was just shocked nung sinabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. At ang sabi ng tao ito, ay sabi niya, walang Diyos ang lumikha sa atin. Tayo lang mga tao ang naglilikha sa Diyos ng ating kaisipan. Tayo lang tao ang naglilikha sa Diyos. At sabi ko sa kanya, Sir, sabi ko, nang nakaupo yan sa motor, bakit hindi ka naniniwala sa Diyos? Ganito. And to make the long story short, Sir, naniniwala ka ba dyan sa Aerox mo? Aerox po na color orange yung kanyang motor. Naniniwala ka ba na may gumawa niyan? And then sabi niya, oo naman. Pangalawang tanong po sa iyo, Sir, naniniwala ka ba? Nakita mo ba yung gumawa niyan? Hindi. Now, the question is this, naniniwala ka na may gumawa sa motor na yan, pero hindi mo nakita yung motor na yan. Bakit? Kasi sabi niya, maganda yung motor. At kung walang gumawa niyan, baka yung manubela niya is nasa likod, yung gulo niya ay nasa taas. At alam niya po, same thing, kung sabi ko sa kanya, Sir, kung yung motor na yan na maliit ay naniniwala ka na merong gumawa niyan, is how much more yung laki na mundo natin na sasabihin natin na walang Diyos. It's impossible na walang Diyos. And I realize, kasipin mo kung walang Diyos, baka yung ilong mo nakabaliktad. Pag naligo ka, nag-shower ka, lunod ka agad. Diba? At yung kamay mo, imagine that. And sabi ng iba, walang Diyos na lumikha sa atin. At meron pa mga tinatawag na galing tayo sa unggoy. Tanggap niyo ba na galing kayo sa unggoy? Sabi ng iba kasi yung tao, tingnan niyo mukha silang unggoy. Tingnan niyo nga yung katabi ninyo. Mukha ba siya unggoy? Kaya nung third year high school kami, nagkaroon ng debate, just a subject lang po. Sabi niya, bakit may mukhang aso? Sabi niya. So, ano lang po yun, joke lang po yun. Sabi niya ganyan. At alam niyo po, sabi ng iba, galing ka sa nanay mo, hindi ka galing sa Diyos. Sabi ng mga atheists, naturalism. Pero alam niyo po, sabi ko, hindi naman tayo sa nanay natin, hindi naman ang nanay natin ang nag-create sa atin eh. Alam niyo po, si Zippy, yung first baby po namin, nung lumitaw po siya, kamukha ng daddy niya. At kung ang nanay niya ang lumikha, hindi niya gagawin na kamukha niya at kamukha ko. At possible si Zippy, kamukha niya nanay niya. Kaya sabi niya, 9 months na dinala, tapos paglabas ako yung kamukha. Diba? At alam niyo po, hindi po ang nanay natin, pinadaan lang tayo ng Diyos sa nanay natin. Because yung creation na meron ka, paano ka nabubuhay, sa loob ng nanay mo na 9 months, na hindi ka nalulunod, na hindi ka nasusuke, na kahit nagsusumba pa yung nanay mo. Diba? Alam niyo ba bakit? Because there is God ang lumikha po sa atin. He is
is the one na nag-orchestrate nito. Kaya kung makikita po natin sa sinasabi, makikita po natin, hindi naman ang nanay natin ang nagbigay ng ilong sa atin. Hindi naman ang nanay natin ang nagbigay ng mata. Yung mga nagulang natin, naghihintay lang sila ng 4 months, may ilong ka na. Ganito, meron ka ng mata. At yung ilalabas nila. Alam niyo po, parang ganito. Yung gripo, pag bumili ka ng gripo, may tubig na po ba yan? Sabi niyo po kung meron nabibiling ganun, para is portable, ba? Pag gusto mong maligo, ito na, lalagay mo na. Pero yung gripo po, akala natin doon lumalabas yung tubig. Doon dumadaan yung tubig sa gripo. And same thing, hindi talaga tayo galing sa nanay natin. Pinadaan lang tayo ng Diyos sa tiyan ng nanay natin kasi yun yung yun yung kapangyarihan ng Diyos. Yun yung plano ng Panginoon. Kaya dumating sa time, ay, kasi sabi ng iba, na talagang merong Diyos. Sabi ng iba, hindi ko kasi nakikita yung Diyos eh. Kasi sabi nga nila, every building is a proof that there's a builder. And every paint is a proof that there is a painter. Therefore, creation is the evidence that there is a creator. Merong creator. Kaya po sabi ng iba, sabi ng mga atheists, study shows that atheists are smarter, higher IQ. Sabi daw nila, ang mga atheists daw, sila daw yung mga matatalinong tao. Pero sabi po, according po sinasabi ng Bible, gaano man kataas yung pinag-aralan mo, isa ka sa pinakamamang na tao ay hindi ka naniniwala na mayroong Diyos na nag-exist. Gaano man kataas? Kasi isipin mo, itong cellphone nito ay may gumawa niya ang late-late. Tapos magkikipag-debate ako sa'yo, walang gumawa ng cellphone na yan, bigla na lang lumitaw. How foolish I am. And same thing, how foolish you are. If you don't believe sa mundo natin na nag-exist for how many years, yet hindi lumulubog, hindi siya, and even yung mundo natin, earth, sun, perfect, yung distance, lumapit lang ng konti yung sun sa earth, ay pwede masunog yung earth, lumayo lang ng konti yung earth sa sun, ay pwede mag-yellow yung earth, because that's how powerful and great our God is. Sabi ng iba, I don't see God. Sabi ng atheist, kung totoong Diyos, bakit hindi niya ipagkita yung kanyang sarili? Sabi niya, nung Old Testament, pinapakita daw ng Diyos. Sayang naman, sabi niya. Ngayon, may CCTV na, sir. Dapat kung nagpapakita daw yung Diyos ng Old Testament, dapat mas magpakita yung Diyos ngayong New Testament sa panahon natin. Kaya sabi niya, kapag nakita ko yung Diyos, isa lang ang tanong ko sa Kanya, saan ka galing? Bakit hindi mo ipakita? And sabi ng atheist, sige, sabi niya, ipakita mo sa amin yung sarili mo para mawala na yung debate na meron bang Diyos o wala. Alam niyo po, mga kapatid, hindi kailangan ipakita ng Diyos yung kanyang sarili sapagkat pinapakita ng Diyos ang ating sarili sa ibang bagay. Kamukha ng sabi ni Sir Francis, yung mga buhay na nagbago ay magpapakita na there is God. Yung buhay na dating walang saysay ay nabago, nagkaroon ng direksyon, ay magpapakita na there is God. Tayo lahat dito na walang saysay, pero binigyan ito pagpapakita. There are a lot of evidences at ako po ay naniniwala. Maraming beses sa buhay ninyo na na-experience ninyo bagamat hindi nyo nakikita yung Diyos, pero nararamdaman nyo yung Diyos. Maraming beses na-experience ninyo na panapuntanan nyo with all your heart na meron talagang Diyos. Sabi ko, yung hangin, hindi mo yan nakikita pero nararamdaman mo. Anong gusto mo sa hangin? Nakikita mo pero hindi mo nararamdaman. Anong saysay ng hangin? Nakikita mo pero hindi mo nararamdaman. I'd rather na hindi ko makita pero nararamdaman ko. And same thing with God, hindi natin nakikita pero nararamdaman natin na merong Diyos. Amen? If there's God, one isa po sa mga inahangaan ko po na senador, si William Webster. William Defensor. William Defensor. Matagal na kung wala po yun. Bilib ako sa kanya sapagkat hindi naman natin magpagkakaila na matalino siya. Pero dumating sa time sa interview niya, sabi niya, if I were a God, I can do better than Him. If I were a God, I can do better than Him. Hindi ko po alam kung narinig niyo po yun dahil sa kanya sinabi, nung buhay pa siya. Because isa po sa mga gusto niyang makita po, na kung ang Diyos ay totoo, why do people suffer? Another question, if God is real, why do people suffer? Kaya nga po, meron tayong tinatawag na theism at meron tayong tinatawag na deism. At ano ang deism? Because hindi nila kayang questionin yung creation, ang ginawa nila, naniniwala sila na merong Diyos na lumikha, pero isang Diyos na walang pakialam. That's what they believe. Kasi kung ang Diyos daw ay may pakialam, bakit nagkakaganyan yung mundo natin? Una-una po, makikita naman natin yung programa ng Bible. I know that you will agree with me na merong suffering, hindi dahil kasalanan ng Diyos. But most of the time, merong suffering dahil sa kasalanan din natin.
Dahil tayo po ay nagdi-disobedience sa harapan po ng Panginoon. Kaya po alam niyo po, minsan yung mga tao, hindi lamang sila atheist, because one time, sa buhay nila is meron nangyaring hindi maganda. Nakita ko yung isa sa mga leader po ng simbahan, very passionate po siya sa Panginoon. Talagang buong buhay niya, pinagamit niya sa Panginoon. Until such time, na nagkaroon sila ng anak, at yung anak po nila at the age of 4 years old, siya po ay nagkaroon ng sakit, malubhang karamdaman, cancer. And during that time, talagang nag-pray yung tatay. Lord, sabi niya, I will serve you, pagalingin mo lang aking anak. And to the point, nung nagpe-pray na siya, talagang after ilang years, yung kanyang anak po, siya po ay namatay. And during that time, simula noon, kung paano siya nagpapagamit sa Diyos, ay yun yung time na umiwalay na po siya at umalis at nilalikuran at sinumpa niya na yung Diyos. This doesn't mean hindi talaga siya naniniwala sa Diyos, kundi galit lang siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, if you are real, kung talaga mapagmahal ka, ay dapat pinagaling mo yung aking anak, pero siya po ay nagdamdam. But you have to understand, God is God. At may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin naintindihan. Pero hindi natin mawawala yung katotohanan na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay mapagmahal na Diyos at makapangyari na Diyos. Kaya sabi ni Pastor Medjun kanina sa Sunday School, hindi basihan yung paghihirap mo sa buhay kung bakit hindi, para patunayan mo na hindi ka mahal ng Diyos. Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay enough reason para patunayan sa iyo na mahal ka ng Panginoong Diyos. Sir, bakit may suffering? We have to understand, sometimes inaalaw ng Diyos yung suffering para matest tayo, para maging matibay tayo, para ipakita kung sino siya sa ating buhay. Paano natin malalaman yung Diyos ay nagpapagaling kung wala tayo, hindi tayo nagkakaroon ng karamdaman? Paano natin mapapatunayan na ang Diyos ay magpo-provide sa mga natin, sa mga pangangailangan natin kung hindi tayo nangangailangan? Kaya meron isa, sabi ng Asaph sa Psalm chapter 73, sabi niya, why do the righteous suffer? And the wicked prosper. Meron siyang tanong sa Psalm chapter 73. Are you still there? Amen? Ang tanong niya, Lord, bakit yung mga makasalanan na pinagpapala? Samantalang yung mga righteous ay nagsasuffer. At na-realize niya yung bagay na yun nung siya po ay lumuhod po sa Panginoon. Alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Diyos na hindi ako mayaman. Bakit? Kasi iniisip ko lang kung ako ay isang mayaman. Kung isang milyonaryo ko, isang bilyonaryo ko, kikilala ba talaga ako sa Diyos? Kasi sabi po ng Bible, it is hard sa isang mayaman na pumasok sa karya ng Diyos. Hindi dahil pinahirapan ng Diyos yung daan sa mga mayaman. Because sabi ng Bible, isang mahirap sa isang mayaman na pumasok sa karya ng Diyos. Sapagkat karamihan ng mga mayaman ay walang pakialam sa Panginoon. Kaya even sa Job, sabi niya, bakit ako magpipray sa Diyos? Ano ang mapapakinabangan ko kung magpipray ako sa Panginoon? Imagine if mayaman ka nga naman, bakit ka ba magpipray sa Panginoon? Kaya sa kabilang banda, let's be thankful to the Lord na minsan hinayaan ng Diyos na mag-suffer tayo para makilala natin kung sino siya sa buhay natin. Kasi kung lahat ng pagpapala, hindi mo nakikilala yung Panginoon. Nalala ko po isang kapatid na may karamdaman sa church, talagang nanginginig po siya and she's asking for help. And then talagang wala siyang kamag-anak, dinala sa hospital ni Pastor Leo Banghal. Hindi siya kailangan. Sabi niya, Pastor, pag gumaling ako, maglilingkod ako sa Diyos. Pero nung gumaling siya, kinalimutan niya na yung Panginoon. And then you're asking, Lord, tututo ka, why do you suffer? Pero kung walang suffering, baka hindi ka matututong lumulunod sa Panginoon. When was the last time you cried to the Lord? At kahit masakit, Lord, iyak ka, pero hindi mo alam na yung pagluhang yun pala ang maglalapit sa iyo sa Panginoon. Hindi mo alam, yan pala ang magiging turning point mo sa Panginoon. Para maibalik. Kailangan ng challenge even sa 1 Kings chapter 18 para mapatunayan lang kung sino talaga ang Diyos. Kaya po don't say, ang dahilan nila is, hindi po yan valid. Kaya meron pangalawang question, are you still there, man? Okay lang po ba sir? The second question, then who God is? The second question na magkikilala sa 1 Kings 18, kaya totoo yung Diyos. Pero sino talaga ang Diyos? Si Allah ba? Si Buddha? Si Jesus? Yung mga baka ba? Punta kami sa Thailand, may mga daga kami nakita ng pastor, no? Lalo kami sa Thailand, tapos ngayon pala, di mo pala basta-basta pwede patay kasi baka ancestor nila yun. Baka mag-anak, lola-lola nila yung daga na yun. Kasi meron silang paniniwala sa reincarnation.
And I hope and pray, sino ba? Ang totoo yung Diyos, sino yung Diyos? Kayo mga atheists, ang kinocomplain nila yung religion. Sabi niya, Allah, Buddhist, sino yan ang nagugulo? Siyempre sabi niya, kung pinanganak ka tapos sabi nila, meron silang kanya-kanyang katotohanan. At naguguluhan lang sila na, siyempre pag pinanganak ka sa bansang Pilipinas, yung Diyos na kinikilala mo, yung Christian. Pero pag pinanganak ka sa Muslim, ay si Allah yung kinikilala mo. Pag pinanganak ka Thailand, pwede Pero alam niyo po, gusto ko lang maging clear sa inyo, sana Kristiyano tayo at we believe sa Diyos ng Bible, not because pinanganak tayo sa Pilipinas, kundi napatunayan talaga natin na ito talaga yung Diyos na totoo. Meron kami mga Muslim, meron kami dalawang Muslim that they were converted sa Christian. Kasi nakita nila yung difference. Sa Muslim, puro patayan, puro ganito. Pero iba daw yung pagmamahal ng Diyos. Kaya meron tatlo na nag-pray. This is a joke, no? Talagang lang, lumang joke lang. Nag-pray. Tapos si Buddha ay, sabi nila, nagkaroon sila ng kasunduan. Pumunta sila sa building. Tapos sige, talon tayo, sabi nila. Tawag tayo sa kanya-kanya ating Diyos. Ang sinong sumagot, siya ang tunay na Diyos. Tumalon yung Muslim. Habang tumatalon siya sa floor, sabi niya, ala. Basag yung kanyang ulo. Tapos yung Buddhist naman, Buddha, nag-pray. Nung malapit na po siya, lumutang siya. Hindi nabasag ang mukha ng Muslim. Yung Kristiyano na, ang tatalon. Sabi niya, Jesus. Nung malapit na po siya, ang sabi niya, Buddha. Sabi po, minsan ganyan tayo, madali tayo magbagong isip. Yung faith natin, wala talaga eh. Kala niyo po, to be honest with you, yes, we believe in God. Pero meron tayong kasabihan, church. Meron tayong kasabihan. Here you go, nakalimutan ko tuloy, pastor. What you believe determine how you live. Ano ang paniniwala mo will determine how you live. Do you believe in God? Kung naniniwala ka sa Diyos, anong paniniwala mo sa Diyos? Therefore, you will serve Him. Kasi, minsan naniniwala tayo sa Diyos, pero yung isip natin, hindi naman talaga eh. Do you understand me? Kaya alam niyo po, this one thing for sure, if ang Diyos ay hindi totoo, therefore, lahat ng pagpapagod natin, sir, walang kabuluhan. Yung pagsimba ninyo, dapat naglalaban na lang kayo ngayon, dapat nasa South Mall na lang kayo ngayon eh. Walang kabuluhan ito. Pero isa lang ang sigurado, kung totoo yung Diyos na pinaglilingkuran natin, therefore, lahat ng ginagawa natin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Lahat ng papapagod nyo, lahat ng paglilinis nyo, sir, lahat ng pagsusundo nyo sa mga bisita, lahat ng paglilinis nyo, pagtuturo nyo ng bata, lahat ng pag-involve nyo sa choir, lahat ng ginagawa nyo sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan sapagkat naniniwala tayo na totoo yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Bakit napakalaga nito? Kasi it is God who sends revival. At kung wala kang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, walang revival ang mangyayari sa atin. They were turned from serving other gods. At makikita po natin, sabi ng verse 39, and when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Kaya God is omnipotent. God is omniscient. God is omnipresent. God is immutable. God is powerful. And even God is loving. Ano po? Yung God, powerful. Yung hindi mo pwedeng paghiwalayan. If God is not powerful, listen to me. Think about this. Do you believe that God is powerful? At the same time, He is loving God. Tingnan nyo. If God is powerful and He's not loving, ano mangyayari sa atin? Wala na tayo dito. But if God is loving and yet He's not powerful, walang kwenta din naman. Mapagmahal yung Diyos pero wala naman siya magagawa. Pero salamat, ang Diyos na pinaglilingkod natin is a powerful God. At the same time, He's a loving God. That's why the last question na gusto kong i-raise. Do you love this God? Mahal niyo ba yung Diyos? This is the last question. Niniwala ka sa Diyos, pero mahal mo ba yung Diyos? It's always easy to say, I love the Lord. Alam mo, tatanungin ko kayo, Ma'am, do you love the Lord? Lahat naman tayo sasagutin. Sino ba naman taong hindi nagniwala sa Diyos? Kahit punta ka nga sa kulungan, tatanungin mo sila, mga kriminal, na ano ba Diyos? Oo naman, mahal ko yung Diyos.
Pero napakalaga po na when we say we love God, kailangan ipakita pala natin ito sa buhay natin. When Jesus Christ said in John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world." Hindi po natatapos doon, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Nung sinabi ng Diyos na mahal ka, pinakita ng Diyos yung kanyang pamamahal sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang buktong na anak na si Jesus. And same thing is true, kung mahal mo talaga yung Diyos sa buhay mo, kailangan maipakita mo sa buhay po natin. By means of what? By means of obeying Him, by means of surrendering your life to the Lord, and by means of serving Him. Alam niyo po, we are here this evening because I do believe that mahal natin yung Panginoon. We love Him because He first loved us. And this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. If you love God, if you love me, keep my commandments, sabi po ng Bible. Pag ang tao mahal niya isang bagay, kahit gaano kahirap, ay wala sa kanya yung hirap. Mas nangingibabaw yung pagmamahal. Alala ko si Pastor Melvin, nung nandigaw po siya kay Ma'am Becca, napakalalo. From Las Piñas, from Laguna to San Fernando, Pampanga. Sabi niya, nag-bus lang siya, tapos sabi niya San Fernando, nasa San Fernando, Pampanga na siya, binaba na po siya ng bus. Eh wala pa pala sa kalahati yun. Ang ibig sabihin San Fernando, La Union. Alam niyo po, kung diskali si Pastor Melvin noon, uwi na lang ako. Pero wala tayong magagawa. Mahal ni Pastor Melvin si Ma'am Becca. Discourage na siya, pero tinuloy niya pa rin. Tuloy. Kasi gusto niyang makita. At least ngayon, stress na eh. Ngayon, joke lang. Alam po, ang same thing, kung ano yung Diyos, masarap maglingkod sa Panginoon. Sabi ng Bible, thou was love thy first love. Mabigat na sa iyong gawain ng Diyos kasi yung pamamahal mo, kailangan natin i-check. Kapatid, sana, if God is real, alam ko po na walang sayang at hindi ka manghihinayang na sumunod sa Panginoon. Magiging maayos ang buhay mo. Ako po, hindi po ako lumaki sa Christian home. Hindi po kagaya ni Pastor Melvin na sobra sa sermon. I was just saying, hindi po ako lumaki sa Christian home. Dahil hindi ka lagi sa Christian home, minsan, magulo yung pamilya mo. Ang gulo. Mga pagkakataon, ayaw mo nang umuwi sa bahay kasi sa bahay, puro away na nanay, tatay. We are also young people like that. Nag-pray sila, nag-struggle, please pray po. Pag uwi namin, Pastor, binubugbog kami, binumura kami, nag-aaway, sigawan. Sabi namin, Pastor, kaya ayaw namin umuwi sa bahay. At alam niyo po, sabi ko, Lord, gusto ko, kapag ako'y nag-asawa, gusto ko yung naglilingkod sa inyo. Kaya yung the family that I prayed for before, na pinag-pray ko, is the family na kasama ko na nag-pray. Hindi ko, pangarap ko lang to. Ngayon, it's just a blessing. All I can say, as for me and my house, we will serve the Lord. Ganda po ng awit. Alam niyo po, pansamantala lang tayo dito eh. Maglingkod na po tayo sa Panginoon. Sabi ni Solomon, all is vanity, everything is vanity. Oh, everything under the sun is vanity. Think about this. Kung unbeliever ka, alam mo lang sa magpayaman eh. Pero tayo nandito para magpayaman eh. Maglingkod tayo sa Panginoon eh. Napaka-limited. Alam niyo po, I will end with this po, no last kasar pa. One time na nagkaroon po kami ng Youth Sunday sa church namin. Youth Sunday. And then Saturday po ng gabi, nagkaroon po ng mga preparation yung ginawa ninyo, mga young people po namin for their Youth Sunday. And during that time, hindi po natapos yung kanilang drama presentation, nag-overtime po sila until nagkasundo na po yung mga young people namin na matulog na lang po sa bahay nila Mrs. Ano, natulog po sila sa bahay ni Mrs. Katabi po ng kapatid ni Mrs. Yung kapatid niya, katabi niya, na 23 years old. At alas 2 ng madaling araw po, ginising ni Mrs. yung kanyang kapatid dahil malakas po siyang pumilig. Sobrang lakas po ng ilik niya. At pagkatapos noon, alas 3 po ng madaling araw, nagising yung po niya alas 2, sabi niya, nagalit pa siya eh. Ginising siya, inistorbo, sabi mga young people.
Para po noon, alas 3 ng madaling araw, ginigising siya ulit. Hindi na po siya magising. Yung mga young people po namin doon, tinakbo sa hospital. Dead on arrival po yung kanyang automatic. Ay, 23 years old, walang sakit, walang karamdaman, malakas. Pero hindi namin expect at that time ay kukunin siya ng Panginoon. Sabi ng misis ko, sino kasama mo siya? Kasing pa kayo man. Then, sabi ng misis ko, sabi niya, kung alam ko lang, sabi niya, mamamatay siya ng alas 3. Sana ng alas 2 ng madaling araw na nagising ko, nakausap, hindi ko na siya pinatulog. But that's the reality of life. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa life. Hindi mo alam kung mamamatay. Pero mas maganda na mamamatay ka, alam mo na ginawa ka sa Panginoon. Kasi mamamatay ka nang wala kang ginawa sa Diyos. Sayang ang buhay. Kaya sana po, paglingkuran natin yung Diyos na nagsasend ng revival sa atin. Magkaroon tayo ng fully persuaded, totoo talaga ang Diyos. Kasi wala ngayon, kamukha po ng Israelites na sumasamba sa Diyos-Diyosan, they turn their heart back again to the Lord. Tayo po lang tayo tumayo. Pasok ng peace. What a message tonight. Ang tanong ko ngayon, kapatid, personally, totoo ba ang Diyos sa buhay mo? I mean, ang Pilipino po kasi religyoso din, niniwala sa Diyos. Pero personally, do you really know God? Meron ka bang maayos at matatag na personal na relasyon sa Diyos? Hindi lang yung nakikisabay sa agos ba? Hindi lamang dahil marami, masaya, pero sa sarili mo, ikaw, mahal mo ba ang Diyos? Ang pagmamahal sa Diyos ay laging magdudulot ng masayang paninindigan at paglilingkod sa Panginoon. You see, anniversary is all about, it's not about our performance. It's about our heart to serve the Lord. But then, you have to choose kung sino yung paglilingkod. For the invitation tonight, meron po tayong mga bisita, may lalapit po sa inyong soul winner, mabahagi sa inyong simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Let's make sure we talk to our visitors tonight. Pero what a revival preaching tonight. Kapatid, nilatag ng salita ng Diyos ang katotohanan. May Diyos na kayang gumising sa atin at magpadala ng revival sa atin. Totoo siya. Hindi ka naman ateista, hindi naniniwala sa Diyos. Pero yung, like what Pastor Calna said, what you believe must dictate how you live. Makikita ba sa buhay natin ang Diyos? Kung totoo ang Diyos sa buhay mo, bakit hindi mo siya pinaglilingkuran? Bakit hindi ka naglalaan ng lakas? Bakit mas mahalaga sa iyo yung boss mo kaysa sa Diyos? Bakit mas mahalaga sa iyo yung barkada mo kaysa sa Diyos? Bakit mas mahalaga sa iyo ang telebisyon at ang cellphone kaysa sa Diyos? Do you really believe God? Because what you believe will always dictate how you live. Kapatid, ngayong anniversary month at sa iyong buhay, pagkakataon nito para patunayan mong totoo ang Diyos sa iyong buhay. Just come to the altar, Panginoon, patunayan mong totoo ka sa buhay kang ngayong anniversary, sa aming Panginoon. Invitation song is being played when it comes to the altar tonight. Husband and wife, let's approach the altar. Panginoon, baguhin niyo po ako, basagin niyo ang aking yabang at patunayan niyo po na totoo kayo sa aking buhay. Let's empty our seats tonight. I may need some ushers here and there, pero let's talk to God tonight. Young people, seryosohin natin ang Kristyanismo natin. Patunayan natin totoo ang Diyos. Hindi Diyos ng reliyon, hindi Diyos ng tradisyon, kundi yung Diyos na nagligtas at magbabago ng ating buhay.
are you blessed by the message tonight? Amen. Sa ating mga kalalakihan, kayo po ba'y pinagpala sa mensahe? Amen, amen, amen. Young people, are you blessed by the message? Amen. Young people, napakapalad nyo dahil pupunta kayo sa NBYC, revive na dapat kayo. Amen. And you pray to God na gamitin ng Diyos ang NBYC para patunayan yung totoo siya sa buhay nyo. Amen. Pray that several times ko surang my life. Bakit patunayan yung totoo ka sa buhay ko? Have you done that? May mga sitwasyon na kayo lang ang kikilos. This anniversary, let's all pray to God na maging totoo siya sa ating buhay. Alam niyo paano mangyayari yan? Meron kang magagawa na bagay na alam mo sa sarili mo imposible. Pero mangyayari kasi meron kang Diyos na gumagawa ng mga imposibleng bagay. Amen? Yung mabago ang buhay natin, patotoo na yun, natotoo ang Diyos sa ating buhay. Amen? And I hope you're blessed by the message tonight. Amen? Sabi ko po sa inyo, salamat sa Panginoon. Hindi po siya nagkamali ng speaker na ibibigay po sa atin. And I believe we are revived. Amen? Amen? And again, revival service does not end in the service. Ito po yung patutunayan natin this anniversary. Let's do something for the Lord. Pakita natin sa Panginoon na siya ay totoo sa ating buhay. Amen? Again, young people, after closing prayer, I need to meet you right here. Dito sa left side, all our delegates, ating NBYC, need to meet you right here. Members, take time to appreciate Pastor Canlas and their family. They traveled a long way from Pampanga. 2 oras po mula Pampanga hanggang Sukat, 3 oras mula Sukat hanggang Las Piñas. No? So, I believe, kayo po ba'y na-bless sa kanyang mensahe? So, members, let's work hard for this anniversary. Let's pray na tayo gamitin ng Panginoon at itama natin ang para, by the way, listen, para makita mong kumilos ang Diyos sa buhay ko, dapat tama ang puso mo sa Panginoon. Because we cannot serve God in mammon, we cannot serve God in sin. Itama natin ang puso natin sa Panginoon and let's enjoy serving the Lord. Amen. Are you happy tonight? Amen. Sulit po ba ang buong linggong ito? Amen. 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 And alam niyo po, minsan sa buhay natin, dadalhin talaga, kung papayag na uuwi ka na, sabi ko sa inyo, tapusin na natin yung mga pananambahan na souvenir mo lang, picture, nagpapirma ka sa Bible, pag nakita mo yung pirma ng pastor dahil dyan ako na-offend. You know? May picture ka na ginamit ng Diyos ang taong ito para ma-revive ako. Amen? Amen? So let's pray. Panalangin po natin. They'll be traveling back tonight to Pampanga. And they just came to be a blessing. And I believe they are a blessing. Amen? Ngayon po tayong lahat. And let's sing To God Be the Glory, Great Things He Hath Done. To God be the glory. Song number 4 of our hymnals. To God be the glory, great things He hath done. Amen? Everybody now, first stanza already, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. And because the Canlas family, please stay here. Meron po kaming Rebecca, can you please help? Meron po tayong some token of appreciation. Ito po ay mga statwa ni Buddha. Ito po yung Buddha. Mas malaki yung regalo niyo yung dalawa sa magulang niyo. Kayo po talaga yung guest speaker namin dito. Zeke is how, ilan taon po ito? 4 and
6. Alright. Amen. Palakpakan po natin Canlas po. Amen. Amen. God bless you po. Amen. Next year, ikaw na i-invite kong guest speaker, ha? Ha? Alright. Amen. After closing prayer, make sure you shake hands with our speaker. Pastor Canlas, can you please close us in prayer, please? Pasan niyo po tayo sa panalangin. Ang ganda ng pagkaibay mo. Okay, sige po, tayo po ay manalangin is pray na kilang Diyos ngayong pong gabing ito. We just want to bring back all the glory sa inyong Panginoon Diyos. Salamat po Lord sa buhay po ng bawat member po dito sa Las Piñas. Salamat po Lord sa leadership ng kanyang pastor. Salamat po Lord ang isa ng kanilang puso na sa anniversary Panginoon Diyos, maluwalhati po kayo. At the same time Lord ay maraming mga kaluwang ang maliligtas. Kaya Lord, pinag-pray po namin na ngayon pa lang po ay kumilos po kayo sa mga bisita po na na-invite. I pray na hindi po magkaroon po ng anumang hadlang, Panginoon Diyos, para hindi po sila makapunta. Maraming po salamat. I-bless nyo rin po itong week na may mga people sa mga NBYC. At ingatan niyo po kami sa aming po pasamantalang pagwaiwalay. Ito ngayon sa matamis sa Panisus. God bless you po. God bless you. Magandang gabi po sa bawat isa. Shake hands with one another. Canlas family will be here. Make sure you shake hands with them. And film po kayo tayo. Young people, dito po tayo. Young people, left side please. Young people, dito po tayo dito.